Hello mga kadiskarte chicks, kumusta kayo dyan? Alam nyo ba, may mga guys na iniisip na okay lang ang pagsasarili araw-araw. Pero baka may epekto pala yon sa utak at katawan nila. Kung curious kayo, kung ano ang nangyayari sa brain mo, energy mo at confidence mo kapag sobra na ang pagsasarili, stay kayo dyan. Kasi pag-uusapan natin lahat, walang yabangan, walang pa-impress. Kwento lang. Parang nagkakape tayo sa kanto. Pero bago yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Ano ang sobrang masturbation? Una, i-identify muna natin ang pagsasarili o masturbation. Ay normal, natural at healthy. Pero hanggang sa isang punto lang. Kapag sobra, hindi lang basta physical ang epekto. May mental at emotional consequences din. Example, may studies na nagsasabi na kapag araw-araw, multiple times per day, nagagawa mo ito, pwede itong makaapekto sa focus mo, motivation mo, social life mo. Parang may battery ka tapos laging sinosobra ang paggamit. Sa huli, ubos din ang charge. So, ngayon, let's get psychological. Bakit pwede tayong ma-addict dito kahit wala namang physical harm sa simula? Simple lang, kapag nagmamasturbate ka, nagre-release ang brain mo ng dopamine, the feel-good chemical. Kaya uulitin mo yan kasi gusto ng utak mo ng reward. Problem, kapag sobra, brain mo ang nagsasabing, mas masarap ito kaysa sa ibang bagay. Resulta, mas prone ka sa procrastination, low energy, low motivation to socialize o gumawa ng productive stuff. Parang energy mo at focus mo napupunta lang sa instant gratification. Siyempre, hindi lang utak ang apektado. May physical effects din. Paminsan-minsan pwede ka makaramdam ng sore muscles, lalo na sa lower back o pelvic area, lalo na kung sobra-sobra. Sleep disturbance. Minsan nakaka-overstimulate at mahirapan kang makatulog. Energy levels, bumababa. Parang nagbawas ka ng gasolina sa tangke mo nang hindi napapansin. Mga kadiskarte chicks, hindi ibig sabihin kailangan totally huminto. Control at moderation lang ang keyword. Social at emotional effects. Confidence at charisma mo pwede rin maapektuhan. Bakit? Kasi kapag sobra ka sa pagsasarili, pwede kang maging socially withdrawn. O parang hindi ka motivated makipag-interact sa iba. Emotional stability, pwede ang maapektuhan. Mood swings, frustration kapag hindi nakakamit ang pleasure na yan. Imagine mo, gusto mong maging active at motivated pero parang laging drain. Ganito ang epekto ng sobra. So tips para i-control. Okay, relax, hindi natin sinasabing huwag ka nang magsarili ha. Pero may tips para healthy at productive pa rin ang life mo. So number 1, set limits. Huwag araw-araw, lalo na multiple times. Try to 3 times per week lang. Pause and reflect. So number 2, redirect energy. Exercise, hobbies, or learn something new. It's productive at fun. So number 3, mindfulness. Recognize triggers. Bored, stress, laging may solusyon sa productive na paraan. So number 4, socialize. More face-to-face time. More human connection, less isolation. So number 5, self-reflection. Bakit ka sobra? Stress, loneliness, boredom, address the root. Parang life din to. Balance lang. Hindi kailangan i-eliminate completely pero control is key. So mga kadiskarte chicks, remember,
too much of a good thing can be bad. Hindi lang sa katawan, pati sa utak at social life mo. Kung nagustuhan nyo itong Real Talk session natin, like, share, at subscribe na para lagi kayong updated sa mga tips natin about confidence, psychology, at diskarte sa life. Comment din kayo sa baba. Anong epekto ng sobrang pagsasarili ang na-experience nyo? Mag-share tayo, kwento lang, walang judgment. So, ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina 3 Angels Honey, taga Buenos Aires, North Samar, Sinforiano, Cinco, watching from Consolacion, Cebu, Joy Helmanilha, watching from Saudi Arabia, Kenneth King de Los Santos ng Iloilo, Eduardo Besmonte ng Mariveles, Bataan, Manuel Nista ng Bulacan, Rogelio Estelioso ng Cavite City, Joselito Ivalo ng Bulacan, Daniel Padilla, taga Nueva Ecija, Jonel Angelo Sayed, taga Davao City, at kay Mads Muslimin ng Basilan, Mindanao. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood, mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganaang kumuha ng mga kwento, ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo. At para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. Comment down below kung ano sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor, na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.